nagnanais na bigyang liwanag ang mga kaganapan sa Barangay 823 matapos ang naganap na sunog. Ipinasuri namin ang lugar sa mga paranormal experts na sila Rob Rubin, Adam Reyes at Irie Cruz, kasama na rin ang psychic na si Ana de la Cruz. Unang binisita ng grupo ang tahanan ni Aling Ligaya. Dito may madalas daw na nakikitang babaeng pugot ang ulo. EMF here is strong for the house, and there's no wirings here. This is just concrete, huh? Habang inimbestigahan ni na Rob at Irie ang bahay, si Adam naman masusing pinag-aaralan ang lugar at paraan ng pagkakakita ni Aling Elizabeth sa sinasabing pugot ng mga ito. Bale, dito ako kayo nalaba. Ganyan. Nandito kayo. Ganyan. Biglang lingon. Biglang lingon. Tapos nakita niyo ha? Ayan, King. Ano, Robin. Saan? Ganyan. Dito ka mismo. Diyan nyo siya nakita. Kulay white, hating gabi. Ayan. Samantala ang psychic na si Ana, agad daw naramdaman ang kaluluwa ng matanda sa lugar na ito. Sa bahay, kasi hindi siya alis ng dahil hindi pa kompleto yung katawan niya. Kulang-kulang. Eric, we're getting temperature drops right here. Yeah, it's going down. It was at 80 near the entrance. Now here it's 78, 79. It went down 2 degrees. Rob's getting some, may mga nakikita siyang Dude, right exactly where we stand, temperature is going down. What are you getting for temperature? 81.5, 82.2, 82.0, Right here it was going down 78. 78. Right now? Yes, and it's the exact same spot also in which EMF was being fluctuated with nothing to trigger it off. Ito na kaya ang senyales na nasa paligid lamang ang sinasabing multo ng matanda. Lahat ng tapatan nila, meron kasi yung katawan niya sasabog eh. Sa dumikit, may tutulog. Sunod na pinuntahan ng grupo ang bahay ng dalagang si Cresel, na ginagambala naman daw ng duwende. Dito lang siya palagi. Actually po, last year ko lang po siya talaga na-encounter. Ayan siya. Ayun, nakita mo? Ano sinasabi niya sa'yo? Nandiyan siya sa likod eh. Okay. Ayun o. La. Oh, ano ba? Sa bedroom ko po napansin. Oo. Tatago siya eh. Ayaw niya talaga magpaano eh. Diba? Init. Malamig. Wala po akong maramdaman. Hindi ko maramdaman kung mainit o malamig. Relax ka lang. Ramdaman mo katawan. Tila may maliit na boses ang tumawag sa aming pansin. Ramdaman mo katawan mo. Kalahati sa'yo, kalahati sa kanya. Dito siya. Tuloy pa rin ang panggagamot ni Ana kay Cresel upang maisara di umano ang kanyang third eye. Pero mukhang may pumipigil dito hanggang sa may ilagay si Ana sa kamay ng dalaga. Okay, ito ha. Iba na ito ilalagay ko sa'yo. Huwag mo sabihin, ito rin naramdaman niya. O ano? Ang init? Nalalaki ulo mo? Yung nasa loob po parang nag-ano. Sige. Tapos habang tumatagal po, parang mas lalong, hindi, yung bato ko po, lalong mainit. Parang kumakapit po siya. Pero bigla po manlalamig. Tapos nung may pinahawakan po siya sa akin, sumasabay po yung init ng kamay ko, tapos yung pako tsaka sa bato. Pero matapos ang gamutan, biglang nag-iba na naman ang pakiramdam ni Ana. Dahil tila ayaw raw lubayan ng duwende ang dalaga, pinakiusapang muli ito ni Ana. Nausap ako sa labas eh. Gusto nga niya pumasok sa akin. Ayoko eh. Talaga hindi ka niya iiwan. Kita mo pa. Ginamot ko lang siya para matanggal yung nakikita niyang maliit na laging nandito.
As in talagang ayaw niyang magpapasok nung para sa akin. Ginawan ko na lang siya ng paraan para sumama at isasama ko na lang sa bahay kasi nga tatakot siya eh. Base na rin sa kwento ng dalaga, ginaya ni Adam ang posisyon nito sa tuwing makikita raw niya ang sinasabing duwende. Sa pamamagitan nito, mas may papaliwanag daw ni Adam kung totoong duwende nga ba ang nakikita ni Crizel o baka namamalikmata lamang ito. Saan yung ilaw ng cellphone mo? Nandito po siya sa may ulanan ko. Nung tumayo na po ako, inan ko po siyang ganun para tingnan. Tapos nakita ko nga po, bigla ko po siyang, Okay, so inon mo muna siya, tapos kumbaga inon mo muna yung cellphone mo, tapos nakita mo opo. bata. Okay, I was looking at yung elevation. I also wanted to analyze. Halimbawa, ito ano. Magpa-flash ako dyan directly and open your eyes. Makakita ka ng mga different images, correct? Na sanhi nung ilaw. Everything na nangyari dito ngayon, na-detect namin, kaya siyang explain ng siyensya, mga bagong siyensya na hindi pa pamilyar ng mga tao. So, hindi pwedeng sabihin hindi pwedeng mangyari yun dahil ang karunungan nila ay hindi sapat para maintindihan ang nangyayari dito sa paligid. Hindi mo naman kasi masasabi na matititreat lahat sa gadget. Kasi may multo, may kaluluwa, may maligno na ayaw magpa-detect. Kapag nagmumulto ang isang bagay, imposible na hindi makuha ng mga equipment at ng mga hayop at ng mga strobe light at ng mga video camera. Dahil ang video camera walang brain yan eh. Ang multo, hindi mo madidetect sa isang lugar yan kasi kumikilos din yan parang tao eh. Pwede hindi siya magpakuha sa camera, pwede hindi siya detect talaga. Depende nga dun sa taong katulad ko na nakakakita at nakakaramdam. Kaya ang makakapagpaniwala na lang dyan dun sa nakakakita at nakakaramdam. Maging ang mga litratong nakuhanan ng dalaga ay aming ding ipinasuri sa photographer na sina John Tronco at Mix Castro. So it's quite weird. You can't even decipher what it is. Your darkest area is supposed to be the other side of the grotto. And any shadow landing under that should be your darkest area also. Ang problem ko lang is the position of the sun kasi for whatever it is, yung shadow na sinasabi is this one. So sobrang lapit, hindi the proper angle yung position ng sun. So doon tayo nagkuhan dahil hindi ko kaya i-explain yung authentic eh. Ang density ng area na to na pinag-uusapan natin and the same density of the colors here are almost the same eh. So I would say this authentic, this shot. May paliwanag naman ang audio specialist na si Roy Maliksi ukol sa maliit na boses na aming narinig habang ginagamot ni Hana si Crizel. Yung pumasok ng sound, medyo malapit nga siya sa tunog ng whisper or sa frequency ng boses ng tao. Kasi yung tunog niya kasi malapit siya dun sa microphone. Whisper yon, kung ganito kalayo yan, hindi yan maka-capture habang nagsasalta yung kapareho niya ng distance dun sa mic. Posibleng meron talaga na sumabay, magsalta. Pero posible rin na nasa paligid lang din niya. Pero naniniwala ako na walang papasok mga ganong audio kung walang nagsalita. Kasi nga sa bagong face,